Kung sakali naman, second degree burn ang inabot, ibig sabihin, nagkaroon na ng paltos, nagkaroon na ng parang pagtutubig. Ayan, dapat hugasan pa rin yung lugar, kailangan pa rin natakpan, kailangan ang panghugas po ninyo ay pwedeng malamig na tubig, tapos sasabunin po ninyo para mawala rin yung impeksyon. At ganun din, dadalhin po ninyo sa klinika o sa hospital. Paano naman kapag nagkaroon ng third degree burn? Ito, halimbawa, yung nasunog na talaga yung bahay po ninyo dahil sa mga paputok na yan. O kaya nasunog na yung bata na halos buong katawan. Nagkaroon na ng sunog. Ang nakakatakot po dito, minsan hindi mo makitang iiyak yung bata. Kasi napunta na siya doon sa state of shock. Ibig sabihin, nawawala na ng fluid sa buo niyang katawan at mahihirapan na yung mga doktor. Nalagyan siya ng swero kasi minsan wala na po kaming makitang ugat. No? Ito, emergency po talaga ito. Huwag nyo na ipag-atubili. Dalahin kagad po siya sa ospital dahil doon po sa ospital ay mamamanage ng tama ang mga batang ito. Huwag po kayong maniwala doon sa mga sinasabi nila na kung ano-ano ang mga inilalagay. May iba nagsasabi lagyan daw ng kamatis. Malamig kasi yung kamatis, pero pwede siguro yun sa mga first degree burn. Lagyan daw ng toothpaste. Ganun din, malamig din kasi yung toothpaste, nakakatulong doon sa pain, but actually both are non-healing. So kailangan meron pong pang-healing, and that would be kung may antibiotic po talaga o burn ointment sa inyong bahay. Mula kay Orlando Castro, good AM Doc, bakit po may itlog ng manok sa hospital? Effective po ba talaga yan sa mga nadisgrasya ng paputok? Kasi po yung itlog, pinaiinom po namin yan kapag may suspecha kami na kumain ng watusi yung bata. Pag wala na mga dumating na nakakain ng watusi, almusal na rin naming mga doktor yan. Okay, Orlando. But the truth is talaga, yung albumin nun, it blocks the absorption ng mga lason na nakikita po ninyo. Ayon sa Department of Trade and Industry, ito po ay pinagbabawal na ibenta. Yung mga gustong kumita, lalong-lalo na yung mga sari-sari store dyan, huwag na kayo nagbebenta kasi sa mga bata. Pag nakita nyo below 18 years old, huwag nyo nang bentahan. Alam ko gusto nyo pong kumita, pero imagine nyo na lang yung cargo de konsensya nyo kung sakaling ang mga batang ito ay ma-ospital, pumanaw, at kayo pa ang may dahilan.